So, karon gabi, no, share na ako sa inyo unsay may mga warnings na dapat pud nato pagkahimuon. Especially kita nga ang Romans 2 manggod is gi-address ni siya sa mga religious sinner. Kasabot, kining Romans 2, gi-address ni sa tuwa ba nga mga believers na ba? Kamo nga nagasimba na, kita nga gasimba, kita nga gadibo na, kita nga ga-share na sa pulong sa Ginoo, na life group, the same time na mo sa training. In short, na born again na ba? So, kini ang reminder sa tuwa sa Romans 2 nga dapat mabutang ni sa tong kasing-kasing kay actually real jud ni sa tuwa which is naitabo na pud karon. Warning pud ni karon nga dili na nato usabon. So, gingon diri sa Romans 2 verse 4 na siya. Do you think lightly of the riches of His kindness and the tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance na siya diri. But before aning verse 4, na verse 3 din nga Bisaya, anak ko diri, apan kinsa ka ba nga muhukom sa uban tungod sa ilang binuhatan nga mauman usab ang imong gibuhat. Basin kaya nga naguna-una ka nga tungod kay ang Dios maayo may nantuson og mapailubon makalikay ka sa iyang paghukom. Nga siya diha. Wala ba ka masayod nga ang kaayo sa Dios naghatag og kahigayunan nga makahinulsol kita. So, ang sample ani is katong warning ni sa atuwa nga kamo nga naga-share na kita tanan nga naa sa church. Warning ni sa atuwa nga naadyo mga kauban nato sa church nga lailahi ang gina-go through. Pero magbantay daw mo sa pag-judge sa ilaha. Kay nga man, once di ay nga mag-judge ka, tapos ikaw nga nag-judge, sala na siya. At the same time, idungag pa daw na sa Ginoo sa imuha kana nga sala nimo nga paghukom sa ilaha, sa imo ang ginahimo karon nga sala. That's why kung na may gina-go through ang mga matag-usa, disciple ninyo, pila naman nagatuig, balik-balik na ilang sala, ayaw jud na nimo hukman. Kaya nga naman, ang Ginoo gud hukman ta inig kamatay na nato, nya ikaw buhi pa gahukom na ka. So, mangingana ba nga nag-remind si Lord sa tuwa dinhi nga dili di ay mabago ang isa ka tawo sa ato ang pagka-hard ba kanang grabe kay takakuan kanang di ba sa ato ang mga anak. Yes, kailangan mananog disiplina pero murag mas nangibabaw na ang hardness nimo kaysa kindness na to, which is kung balikon nimo ang verse 4 katong English siya gingon diha katong dito sa English balik ka, do you not think light of the riches of His kindness and niya siya tolerance and patience. Basahon nimo na unsa yang gingon diha, knowing that the kindness of God leads you to repentance. Ang pagiging kind di ay nato sa matag-usa, mao daw ang makalid nga makahinulsol ang isa ka tawo. Dili ka nang braso-brasohon nimo ang isa ka tawo. Yes, ang Ginoo disiplinahon man ta, pero ang iyang kindness di ay makahinulsol, diha jud ka makahinulsol. So kita pod not the hardness of man nga makarepent ang imuhang mga disciple. Kita ninyo, no lailahi man mong mga batasan, pero never ko sa inyo ba nga nag-condemn, never ko sa inyo Kaya nga naman, ang pagiging kind sa isa ka tao, mao na noon ang makainulsul di ay sa iya. Testingan ninyo. Sa sige nimo kasuko sa imuhang asawa, masamot na noon na siya ka, dugay na kayo gahi gyapon niyang kasing-kasing. Pero kung maayo ka sa imong asawa, you are kind to your wife, you're kind to imong husband, mas dali siya magbago. Nakuha ninyo? Kaya ang gingon man diya, example man sa Ginoo nga, yang gingon diya, knowing that the kindness of God leads you to repentance. Ang Ginoo baya severe. Ang Ginoo baya is kind.
Duha baya. Pero ang mag-lead di ay sa tuwa for repentance isang iyang kindness. Di ba makaingon mo, like for example, naamoy gina pangayo sa prayer, tapos matubag sa Ginoo inyo ang pag-ampo, mas madasig mo. Grabe ka Lord no, grabe ka Lord no. Pero kung madisiplina ka, kakuan jud ka, hilom-hilom ra jud ka jud, no? Sama pod na ako pod, no, kanang mas lahi jud di ay kung maging kind sa isa ka tao. Which is bantayan ninyo, mas dali magbago ang inyong mga disciple kung punuon nimo siya kindness. Pero wala ko ningon sa inyo nga wala na severity, wala na disiplina. Pero kung gusto ka magrepent ang imo ang kuan, like for example, na kay kaway, kung imo siyang braso-brasohon, gi, barangay ta, mayana, gi, mayana, no? Wala. Pero mas mayo kung magtingala ka, kung ikaw mag-start ka maging kind, muhatag ka saya, maski unsa, magtingala ka, mamelt ilang kasing-kasing, murag malahi na noon, nga naman, ginapakita ni Lord sa toa ba nga, mao niyang dapat ninyong awaton. Kung gusto ka mabago imong mama, imong papa, you need to be kind. Dili na nimo pwede, kanon kanang, di mo siyang maging hard ka sa ilaba. Kamo, di mo gusto manimba. Mga na, no? Kamo, maimpirno mo, mga na, no? So, bahala mo diya. Mana agad akong papa tunguna. Kanang naging harsh ang pastor sa iyaha, no? Kanang panjud, kanang, sir, sa may matanaw nimo, sa may masulti nimo sa topic na to about impyerno o langit. Ambot, ano siya? O pa ko kaadtog impyerno. Ano siya? Ano ba? Kaya di po kumadlok mo itong impyerno. Gana po siya itong una, katang bago pa. Kaya dito, nabahan man po tagiya sa mall dito nga na impyerno. Ano siya? Patukod ra po na sila mall dito, aircon. Ano na siya ba? So, dili yun mo siya malid to repentance kung ikaw, murag hard kaysa isa ka tao. Take note na ninyo sa husband and wife. Ang kindness sa kong asawa sa kuha, may makamelt sa kuha. Ako, strong kay ko na pagkatao. Pero mas the more siya naging kind, mas the more ko magmelt. So, dili po na ako ni siya mabago, nga ka ng isog kay ko, saya ha, mas magmelt siya kung istoryahon ni mo siya tarong, mas magmelt siya kung kanang mohatag kag time, ana, maging kind ka ba, saya ha. Padayon ta, naba mo diha? So, dili di ay ta dapat pataka og judge sa inyong bana. Kabalo ba mo, ani? Ani man gud ang picture ani akong gina-share sa inyo ha. Di ba kadong time nga nadakpan ng isa ka adulterous nga woman? Gipakita dito unsa man ang picture sa mga ginadiscuss nato karon. Katong mga Pharisees ba nga niana sila nga ingon sa balaod nga ni Moses na patyon ang nasakpan nga nagingon ani ang sala niana siya dito, di ba? Tapos kung tanawon ninyo, unsa man ang respond ni Jesus Christ? Kung kinsa man sa inyo ang walay sala, may una mo labay. Di ba? Unsa may picture dito? Ang mga Pharisees, grabe kay sila sa law. Gabasa jud Bible. Ang problema, nawala ang kindness. Kita ni mo Jesus Christ, kinsa man sa inyo ang walay sala, mo'y mulabay og kuan. Tapos na siya diyan, neither do I, na siya, dili pag kumukondem sa imo ha. But, na siya dito, go and sin no more. Kain ng Ginoo sa mga sinner. Pero ang kindness niya, dili dapat mag-lead sa imo nga magpakasala kag balik. Nakuha ninyo? Yes, kind si Lord sa atuwa. Pero dili pwede nga tungod kay kind siya sa inyo ha, palagpason niya imong sala. No. Dili ko na ng Ginoo kay hate ni Lord ang sin. Pero ang Ginoo kabalo siya magpaabot sa imo kano sa mag-respond. Pero pagbantay ka, dili baya all the time paaboton pud ka sa Ginoo kay nabaya severity pud ang Ginoo. Nakuha ninyo padayon ta. Nakuha na ninyo ang key para mabago imong bana. Dili kasi gigyaw-yaw sa imong bana. Dili po kasi gigyaw-yaw sa imong asawa.
Pila na makakatuig be, wala lagi na effect ang imuang pagsigig yaw-yaw. Pero testingi, nga mahimong kind, sana maging kind. Kanang imuang life is para na sa iya, ba ginaisip nimo yang kaayo permanente, unsa may mas maayo sa iya. Kung ganahan siya service, you serve. Kung ganahan siya nga, mao niyang dili niya gusto, ayaw himo ah. So, gina-please nimo ba ang imuang asawa? Then magtingala mo, magkasinabot jud mo. Pero kung magsinupakay mong duha, wala jud. Magtingala mo, pila na mo katuig, maura gyapon. Sige, badayin ta. Unsa to? The kindness of God, not the hardness of man, that lead us to repentance. Of course, ang method nato is harsh, or brutal lang ato ang method, or bunal ba ka, but Jesus' method is kind. Amen? Para mag-lead ta into repentance. Tingala mo ba, no? Magtestimony na lang inyong mga anak, grabe kayo ni ako ang papa ug mama ba? Nadisiplina man siya. Pero mangibabaw kaya po niyang gugma sa ako Adjud ko nila gipasagdan. Gaampo gyapon, ga-reach out gyapon sila. Gahatag gyapon sila balon na ako. No? Magtingala ka, maginahinay, melt na, mahilak na nagkalit, no? Pero wala ba yan natulog ang Ginoo? Yan gingo dire. Para ni sa mga gahig ulo pod nga mga disciple kini. Verse 5. Kain ang Ginoo no para magrepent ka. Unya pastor, kanang dili jud gusto magbago. Oh, sige daw. Oh, sige daw. Yan gingo diha. But because of your stubbornness, kini. And unrepentant heart, di jud ka gusto magbago. Stubborn daw ka. Hinay mong tapa, dili na ikaw. Every time daw nga magpagahi ka sa imuang kasing-kasing, gastor up daw kag rat sa imuang kaugalingon. Pasabot nga katong kuan ba kana kabantay mo anang kuan. 'Di ba? Sa mo man lang totong una. Kanang gaipon ka ba o kanang punishment sa imong kaugalingon. Every time daw gapagahi ka. Sound na natin sa Bisaya. Sige dayon. Apan tungod kay basa mo basa. Apan tungod kay gahi kag ulo og dili ka maghinulsal, gidungagan mo ang silot sa pag-abot sa adlaw sa Dios og maghukom. So every time di ay nga ginakorek ka sa Ginoo, padad-an na ka sa Ginoo og mga tao para magrepent ka, nya dili gyapon ka, yang gingon diha, you are piling up or you're nagastore daw ka og rat sa imo. Sa ato pa, ginaihap di ay ni Lord kanang mga pagkagahi ni mugulo. Pagbantay ka na, kay nga naman, mapuno jud ng salop sa imo hapod kung pagahi kay kagulo. Pero kain kayo ang Ginoo sa tuwa. Nakuha ninyo? Pila naka-warningan, kapila naka-i-remind, no? Which is, I don't know, no? Naitabo na sa tuwa, no? Naitabo sa tuwa, no? Bago lang, no? I believe mo, abot man na sa inyo ang mga brethren na to, no? Bago lang, nanapoy na prison ninyong kauban din eh. So, kana no, dili na tulog ang Ginoo. Dugay kayo gapaabot ang Ginoo sa imo ha. Pero kung dili pangitaan pa kag paagi nga bag-o na pud ka sa Ginoo. Grabe jud ka kapalangga sa Ginoo. Pero ga store up day ka every time magpagahi ka. That's why ikaw nga anak diri gina-correct ka sa imong papa, imong mama. Pag-respond kay nga naman every time gagahi ka, murag katong kwan ba, katong pelikula tong una ba nga kapag puno ng salop. Kanang mapuno si Fernando Po man to. Fernando Fo, no? Murag kanang kwan ba, no? Salop kanang murag taksanan ba? 'Di ba? Kung butangan nimo ang kwan, butangan nimo ang taksanan og bugas, kung mapuno siya, kaltasan man na nimo. Tama? Pasabot nga naa di ay tay nga taksanan pud sa Ginoo. Kay gastor up di ay ka, kalain ra ba na no? Every time gahi kag ulo, gadungag ka sa imong silot didto, ikaw ra gyud gadungag ana.
mawala man. Pero ang iyang minggo diha, unrepentant ka ng dili jud ka ba warningan na ka, ginabadlong na ka, nya dili gyapon ka, no? Gipaagi na kag disiplina sa Ginoo. Tagha nagpaagi gimo ni Lord niya. Unrepentant ang word niya. Di ka kabalo mo inulsol ba? Yon sa may tabo. Nag-file up jud ang imuhang wrath sa Ginoo. Amen? Which is makita ninyo no nga sa inyo mga igsoon, wala jud mi nagkulang po og tambag sa inyo istorya, undangin na dili jud. Usay mga mong pa mo sa inyong mga kauban din ni anang inyong shabu-shabu. O di, usay gigamit sa inyo para madakpan inyong igsuon karon. Shabu gyapon. Ano man, ang imuang ginahimo nga di maayo maupoy pile up sa imo sa Ginoo. Nakuha ninyo? So, now, para sa inyo ang kuantanan, no, kay gini, family man ni, basig mahimo na po na ninyong chismis. Si Arvin ang nakriso, katong iso nila Arnel, no? So, dili na lang na ninyo limod-limod. Kaya na akong nadunggan, ha, mga kauban pa diri sa simbahan nato. Ang kauban ninyo ga supply anang iyang shabu. Pagtarong mo, nga naman, wala natulog ang Ginoo sa inyo, makatilaw jud mo. Kami, igura may mo warning sa inyo, Amen? Naba mo diya, I pray no, nga ikaw nakadungog ba ka diri, gatanaw ka diri, tapos mo na ang inyong ginahimo, pagbantay mo. No, nga naman, gaipon di ka, og silot nimo sa Ginoo pag-abot sa panahon. Klaro kay ang gingon diya, apan tungod kay gahi kag ulo. Oh, og niyang siya, og dili ka maginulsol. Oh, sa ato bagyatagan pagagchad sa magbago. Oh, niya karon pagbisita sa imo, hilak-hilak na kadiha, di pa ka maginulsol. Oh. Ngano man, patun pa na nimo may tabo sa imo, iya ka maginulsol sa prisohan, But gialaw na ni Lord sa imo, kay ngano man, ikaw ra may nagbutang ana sa imo ang silot. Napa mo diha? Gidungagan mo ang imong silot. Kinsa may nagdungag? Ikaw. Kay tungod kay gay kagulo. I pray nga dili na ikaw. Amen ba? Napa mo diha? Timing jud ni ba? Kay ngano man, gi-address ni Lord sa mga religious sinner kita. Nga nana ka sa simbahan pero naa kay mga ginahimo nga dili maayo. Ang Romans 2. Kung basahon nimo pod ang Romans 1, mga ungodly sinners pod sa baba, wala na ako to ni share kag gipa-emphasize sa kuha ni Lord is kining pagiging bondservant nato. Pero kung basahon nimo tumoy sa Romans 1, mga ungodly sinners pod to kanang mga way pakialam ba, pakasala. Wala pa to nga born again. Pero dinhi sa Romans 2, mga godless ay kanang mga ungodly religious sinners. Okay, mga religious sinners. Okay, badayon ta? Asa na ta? Romans 2 verse 5 na ta, no? Oh. Tapos yan yung diha. Kana nga silot nimo ihatag na sa Ginoo to each person, yan na siya diha, according to his deeds. Dili pa sabot, nga kita lang nga naa diri sa simbahan, ang silutan ani. To each niya naman siya diha, apil pod ang wala sa simbahan. So kung ikaw pod karon nga nagahimo ka ani, nga dili maayo, wala gikalipay sa Ginoo ang imong ginahimo, gasimba man ka o dili, naagyapon ni silot nimo. Mamayang gingon to each person, yan naman siya diha. Amen? Naba mo diha? So, gatanaw jud si Lord. No? Pero, niya na siya diha. Kita daw nga gasik. In verse 7, to those who persevere by perseverance in doing good. No. Kita daw, declare sa mo sarili, apil ko ani. Kita nga naga-seek in doing good. Sa ato ba, gahimo ka sa mga butang maayo, at the same time, ikalipay sa Ginoo. Then at the same time, ga-look forward ka sa immortality, ang gingon diya, sa imuang life ba? Nakauban na nimo ang Ginoo, or nag-look forward ka sa Christ likeness, eternal life,
Yang gingon diha, ikaw daw nga gadto to those who by perseverance, no, grabe man jud yung gipang-agian, kabalo man ko no nga, dili man mo perfect, pero kapadayon mo ba in doing good? Namo mo diha? Seek for glory and honor immortality, of course, ma-receive jud nimo ang eternal life. Mahimo jud ang Christ-likeness, no? Once na padayon lang ka, dili ka mo give up, daghan mo problema mag-asawa. Problema ninyo sa iyong pamilya, kwarta, health, relationship, mga anak, no? Pero, padayon lang, persevere daw ta. Amen ba? But to those who are selfish, ayaw jud ninyo ni imo kanang moabot ang panahon nga sarili na lang nimo imong ginaisip. Selfish, nya na siya diha. Ambitious. And, wa ga obey sa truth. Do not obey the truth. Pila na kasultian, pero dili jud mulihas jud ka sa truth. But obey unrighteousness, wrath and indignation. Yan na siya diya. Bisayon na to. Apan aduna po'y mga tao nga kaugalingon lang nila ang ilang ginauna. Kanaganing buhi-buhi na lang. Imo ang sarili na lang, no? O ginasalikway nilang kamaturan, no? Maski kapila na kagiwarningan sa Ginoo, gadibo ka. Pero padayon gyapon ka sa imong sala. Matagamtaman niining mga tawhana. Ang unsa man kapungot o kasuko sa Dios, suko jud ang Ginoo kung ikaw gay kagulo. Amen? Kain kayong Ginoo para magrepenta, magtingala ka daghan kay kag gipray. Darabi kay imong pabor nga gipangayo sa Ginoo para maginulsol ka. Pero kapadayon gyapon kag dili maayo, magtingala ka, naa jud ay gasunod nga kapungot pud sa Ginoo sa tuwa. Amen, aba mo diha? So, unsa man ay? Verse 9. There will be tribulation and distress for every soul of a man who does evil, of the Jew first and also the Greek. Tagalugon na to. Lahat ng taong gumagawa ng masama, basa, ay magdurusa at maghihirap. Ang mga Hudyo muna bago ang mga Hintil. So may pasabot, ani? Ang mga Hudyo muna. Pasabot, kabalo na sa law, kita. Kita nga kasimba na. Unsa daw mong matilawan? Siyang diya, maghihirap. Luoy jud daw imong kinabuhi. Magtingala mo, ngano man karon nga gahirap ka. Nagtuo mo gayahay mapriso? Dili oy. Ngano man tungod man sa imong gihimo. Unsa man yang gingon diha? Lahat ng gumagawa ng masama. Maayo ba magsyabo? Dili. O magtingala ka, mabaon mo utang, mabaon ka og kahirapan, ngano man gahimo man kag dili maayo. Klaro man kayong Bible. So ikaw ra di ay gapalisod sa imong kaugalingon kung galisod ka karon. Ngano man gahimo man kag dili maayo. Unya basulon mi ninyo, basulon ang simbahan. Kay ngunana inyong sitwasyon, dili oy, clear kayong Bible kung gahimo kag dili maayo, galisod jud imong kinabuhi. Dili nato ni pwede i-twist ang Bible. Amen, naba mo diha? Oh. Nagtumo gayahay mapriso? Dili oy. Ngano man nga mapriso ka? Ayaw ko ing na maayo ang gipriso, dili oy. Gahimo kag dili maayo mo gipriso ka. Oh. Nganong malubog man kag utang, pwede nga dili maayo imong ginahimo, magbisyo ka. Manugal ka, online sabong ka, unsa scatter ka, unsa man imong ginahimo, ikaw ra man ang gahimo kalisod sa imong kaugalingon. Naba mo diha? Murag nahilom na mo. Ano? Ha? Meditate di ay. Sige, meditate sa nato, bay. Pwede ba ta mag-reflect ka, Jot? Kay mutindog sa ko ka, Jot. Sige, maginulsol ta. Guys, giyatag yun sa Ginoo sa to, ba? Kay, para, kabalo mo, gracious kayo si Lord sa to, merciful kayo si Lord sa to. Ang iyang kindness, grabe nakakain ng Ginoo. Dagan na mo gipangagian.
Pero karon ba, no, nga ay na ninyo paabuta. Kung galisod ka karon, ikaw ray ga design ana sa imong kaugalingon. Kaya nga naman, gisulat naman na sa Ginoo, maghihirap ka kung gahimo kag dili maayo. Kana bang imong ginahimo karon pagbuot sa Ginoo? Kay kung dili maayo imong ginahimo, paginulsol mga pasaylo, pangayog grasya sa Ginoo. Lord tabangi ko Lord. Murag wala na nimo gikalipay akong ginahimo, pasaylo ajud ko. Anaon na imong Ginoo? Amen. Magpray ta. Heavenly Father, mga imig pasaylo Ginoo. Kung wa man nimo gikalipay kini nga mo ang ginapanghimo. Thank you kaayo Lord sa pag-remind sa moa nga naadyo di ay kapungot nga gapaabot kung magpagahi migulo Ginoo sa imo. And maginulsol na mi ani Lord kay kapila man jud mi nimo warningan. Kapila man jud mi kadungogani. Pero balik-balik gyapon ang among ginahimong sala. Balik-balik gyapon Lord kining kusog kaayo ang among flesh nga mobira nga magpadayon og pakasala labi na aning bisyo. Holy Spirit, grasyay mi Ginoo. Kamon mga ikagpasaylo sa Ginoo, mga ikagtabang sa Ginoo nga tabangan ta niya nga dili na ta magpagahig kasing-kasing. Ug tabangan ta niya nga dili ta kanang stubborn kana ganing dili maginulsol. Mga ikagpasaylo ana nga pahumukon ni Lord imong kasing-kasing. Kay kung imo-imuha lang, di po na nimo mahimo, kailangan nimo grasya sa Ginoo. Salamat Lord, ani imong word. Wala may laing desire Ginoo is mutuman sa imong will. Amoy surrender among heart, among life sa imo Ginoo. Let your will be done. In Jesus' name. Amen and amen. So, sayang gingon, may kalisod, magdurusa. Imagine mo, magdurusa. Magpait daw ka kung gahimo kag dili maayo. So before ka maghimog dili maayo, pag unang-unag tarong, nga naman, tanawa na lang ang effect sa imong aksyon. Maapil kalisod imo ang asawa. Mag-apil kalisod imong anak. Nga naman, kauban man nimo sa inyong balay. Naba mo diya? Then, iyang kingon diya. Then, iyang kingon diya. But glory, honor, and peace. Kalamira ba na no? Makatilaw ang imong pamilya og peace. Kung ikaw, God, buhat ka o gikalipay sa Ginoo. Amen? Apil bang utang diya, pastor? Apil. Peaceful ba ka kung dagang kag utang? Dili oy. Di ka katulog. So sa may ang promise sa Ginoo, ma-peaceful daw ang imong kinabuhi kung gahimo kag maayo. Number 1, sa asa, sa mga Jew. Kisa man ni mga Jew, kita. Kanang nakabalo na sa word. Then, to mga Greek, kanang mga wala pa kabalo sa Ginoo. Pakaila sa Ginoo. Sa ato pa, maski wala pa day ka sa Ginoo, kung gahimo lang kag maayo, at pisi mo kinabuhi. Pamayang giingon. Naba mo diya? Tingala mo, inyong silingan, nga wala gasimba, mas peaceful pa ilang kinabuhi kaysa ikaw gasimba nga gabisyo. Tama? Naba mo diya? Sige. Batayin ta. Verse 10. Apan natagan sa Dios og himaya dungog og siyang gingon diya, kalinaw. Ang tanang nagbuhat og maayo. Una, kita. Then, ang mga dili odyo. Amen? Ang iyang gina-emphasize diya, katong mga kabalo na sa law, gabasa nag-Bible. Naba mo diya? Klaro? Tubay pa mo? Okay. For there is no partiality. Why gipili ang Ginoo? Matpis ka kung naa ka sa Ginoo o wala, basta gahimo lang ka og matarong.
Amen. Napa mo diya? Wala jud pili ang Ginoo. Magsimba ka o wala, silutan gyapon ka sa Ginoo kung dili ka gahimog maayo. Amen. Napa mo diya? No partiality. So, kabalo ba mo nga taas kay standard ni Lord sa mga kabalo? Especially nagsugod na kagbasa sa Bible, naka-RW na mo, mas taas ang standard niya kaysa mga wala pa kabasag Bible o wala pa kadawat sa pulong sa Ginoo. Wala pa kadawat kang Kristo, mas i-judge ka based lang dito sa imong naibawaan. Pero kita ingon diya, for all who have sinned without the law. Katong mga nakasala nga wala pa ka RW, wala pa kadawat sa gospel niya siya, will also perish without the law. Pasabot nga, i-judge lang ka based ito sa imong naibawan. Like for example, kita, kabaluta nga in Christ Jesus, ang kaluwasan diha kang Kristo. Tama? Unsa na lang ka itong mga nasa bukid nga wala po sila kabalo. Halangan silutan sila based sa bawaan po nila. Tama? Sumo na yang pasabot. No? Nga base katong mga silutan ka pero yan na siya base lang dito sa without wala man sila naibalawan. Kay wala man po ni-result sila. Then pero makita nimo basig naa sa ilang kasing-kasing ang pag-obey pod sa Ginoo, naabot sila ikaw galingon nga silot ana. Amen. Dili ta ka judge ana. Mo na di po ka kaingon sa isa ka tawo nga wala ka RW di na naluwas. Santa ninyo? And all who have sinned under the law will be judged by the law. Mas taas yun ang imong silot kung ikaw kabalo na ka ani. Sultian na mo karon nga naayod kay silot ga paabot, gaipon ka og kanang rat sa imuha kung ikaw magsigkag himo kag dili maayo. Tapos padayon gyapon ka, diha i-base sa imong judgment sa Ginoo. Amen. Kapila naman ka na apil og family meeting. Gamit pa nimo ana mo mga kauban didto ana didto kay judge ni Lord sa imong nadawat. Nag-imin pagani ka pagsulting pastor. Hilak pagani ka ato. Oh. Oh. Kini, verse 13. For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. Yan siya, dili lang di ay nga kita, no, nga acceptable ta, justified ta diya sa Ginoo, nga naminaw lang. But dapat, kita mismo, gaupidyo diya ita dapat sa tong napaminawan po. Amen? Gabasa ka, doers dapat. Then, iyang yung dero, for when the Gentiles who do not have the law do distinctively the things of the law, this not having the law or the law to themselves. Kung tanawon ninyo, Dre, ang iyang point, Dre, for the Gentiles, makita ninyo na ay mga silingan ninyo nga wala kasimba. Wala pod gadibo. Pero instinctively, na sa ilang heart, ang paghimog maayo. Magtingala mo, kining mga tawana, wala kasimba, mas maayo lagi lang patasan kaysa sa amuha nga kasimba. Oh. Tingala mo, ikaw nga kasimba, ga-RW na mo'y training, magsigi mo kaway. Kunya inyong silingan nga wagasimba, peaceful lagi lang balay. Nga naman, dili ka hearers ang iyong silingan. But instinctively, maski wa sila kadungog sa law, naan ang law sa ilang heart. Mo na ipasabot, ani. Naba mo diya? Instinct, nana silang konsensya bang law? Yung gusto ko. Okay. Okay. Saan ni sila? Naukit na ang law sa ilang kasing-kasing. Magtingala mo, no? Mas generous pa ang imong silingan kaysa kauban simbahan. Nga wala man nagasimba. Tapos uban, moingon sila, sila pa'y mutambag sa imuha. Ikaw nga gasimba, pasayloan na ng imong bana. Ikaw nga gasimba, sila pa'y mutambag sa imuha. Magpis na mo. Ano? Niya, ikaw sige hagit og simba saya. Nya kamo nga mag-asawa sige mo gira. So unsa may tawag sa imo hearers lang ka dili doers.
But kining mga silingan ninyo, mo na dili jud ta ka judge. First, kung basahon ninyo ang Romans 1, dili ka mo judge, niya na siya diha. Ngano man, naay mga ubang tao, wala kasimba, pero instinctively, nakaukit ang law sa ilang kasing-kasing. Di ta ka judge, ana. Wala pa man na siya ka RW, di siguro na maluwas ay pag-sure ka diha. Mas gwapo lagi ang batasan. Wala lagi nag-RW, pero nakaukit na diha ang words sa iyang kasing-kasing. Naba mo diha? Mag-repent lang good tagod. Muingon sila, mas, di ba, patayin ta. Sige, patayin ta. In that, tanawa, in that, in verse 15, they show the work of the law. Saman, written in their heart. Saka na. Wala lang sila kadungog, kundi nasulat na daan sa balang espiritu silang kasing-kasing ang pulong. Their conscience bearing witness and their thoughts alternately accusing or else defending them. So makita ni mo no, na nasa ilang heart or conscience ang law, ang ginabasa nato. Kita gabasa lang ta, pero wala sa tong kasing-kasing. I pray nga kita tanan. Amen? Nga mas peaceful ba? Nag-birthday ni mo, ikaw ang ibitahan. Ay nag-birthday ni mo, dili ni mo maimbitahan ni mo silingan. Pero birthday nila, imbitahan ka. Alam mo, sa kayo, diferensya na mo, ano? Mas generous lagi ako silingan kaysa ako. Mas kuan lagi sila, hospitable lagi kaysa sa kuha. Tapos, sila, mayo sila managad. Hello, silingan. Ngayon ikaw, supladaw kay ka, suplada kay ka. Sige lang kag duko-duko. Oy. Ano sa man eh? Ha? Ha? Sige, patayin ta. Napa mo diya? Kabalo ba mo? Kita tanan ba ya dere? Apel pod ko. Di jud mo kalimod sa Ginoo. Kabalo ang Ginoo ang iyong batasan sa balay. Kabalo ang Ginoo sa imong batasan jud. Kay basig maayo ra kay mo diri sa kauban simbahan diri pero sa imong mama nga wala simbahan. Lahi lagi ang batasan ani. Mo na nga dili ninyo ma-invite ninyong mga ginikanan, ninyong mga igsoon. Ano man, butan kay mo diri, kusog kay mo manghugas diha. Tapos, limpyo kayo mga plato nato para sa balay. Way hugas. Manghugas, timutabang. Sao, magkaburn na yung mga ginikanan. Nakita ninyo? Naajuban ba? Tinood lang jud. No? Makita nimo ba? Ikaw pa'y maulay o kay mas generous pa ang imong mga igagaw sa imo ha. Nga wa magasimba ning imong igagaw pero tingala grabe kay sila mo tabang. Nga naman nakaukit sa ilang kasing-kasing ang law maski wa sila gasimba. Mo na di jud tabi di mo judge. Amen. Verse 16, on the day when according to my gospel God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Ang Ginoo ra mo expose sa imong kasing-kasing. Amen? Expose tanan, the way ka mo think, the way ka mo act. Maayo ra ka dito sa ikulan. Ayaw ra ka dito sa apobyo. Pero dito lagi siyang balay, lagi mong batasan. Expose yung tanan ni Lord pagabot sa panahon. Naay CCTV ang Ginoo. Amen? Kabalo siya sa imo ang batasan. Di yun na niyo. Then kung ikaw, bunagin na ka sa verse 17, but if you bear the name of the Jew, sa ato pa, bunagin na ka, and reply upon the law and boast in God, pasabot nga ikaw nga, gambog na ka nga na ka sa Ginoo, ako, grabe di kayang Ginoo, no? Kusog kay ka mo kuan ba nga, api mo life group, ano, kanang pan kayo ka, tanan ni mong post, puro bersikulo tanan sa Facebook, puro tanan bersikulo, gabos ka ba? Nga nanadyo ka sa Ginoo para ma-identify ka nga nana ka sa Ginoo.
Tapos, na siya diha. Sige, gwapo ni. Ikaw, sige nakag-post og ka ng kwan, mga verses. Grabe kayo. To kuya oy, kuya jud kaya ni siya ba kay kwan na ni siya kanang just nun. Just nun na ni, just nun. Tapos storya mo, amen, amen. Sige ra kag amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Oh. Oh, kanang kwan, oh. Pakuratan ka in Jesus name. Mga ano. Grabe na jud kaya ni siya gabos na ka ba. Tapos, dili lang ka na. Identify na ka. There is a verse 18, and know His will and approve the things that are essential, being instructed out of the law and unconfident of yourself are a guide to the blind. Sa ato pa, ikaw na'y nag-a-usher daw sa mga tao ba nga wala pa kaila sa Ginoo. Ikaw daw ang guide sa blind, no? Tapos, a light to those who are in the darkness. Ibong mga barkada, grabe na kayo nga, na sila sa darkness. Ikaw ang naimong kahayag, gatag na mag-parcel. No. Sige, basahan na ito, Bisaya. Nasayra ninyo kung unsa ang kabubuton sa Dios o kung unsa ang labing maayo nga buhaton. Tungod kay natun-an ninyo kini diha sa kasuguan. Gasalig kamo nga nakatudlo kamo sa mga buta. Gatudlo na ka sa mga buta. Og nakahatag ka og kahayag ngadto sa mga may salaag sa kangitngit. Grabe gi, nahimo na kang blessing. Amen? Leader na ka. In short, leader na ka. In short, pastor na pud ka. In short, a life group na ka na nakigigunitan. Tapos sa verse 20, ga-correct na po daw ka sa mga foolish. Kuya, no? A corrector of the foolish. Then, a teacher of the immature. Kuya, kay kamo explicar sa pulong sa Ginoo. Then, yung having the law, the embodiment of knowledge, and of the truth. Sa ato, grabe ka na-embody ka sa knowledge ba? Grabe na imo ang naibawaan sa pulong sa Ginoo. Pasaw na nato sa Bisaya. Nagsalig usab kamo nga magtutudlo kamo. Teacher na mo sa SOA. No? Og sa mga tawo nga luya, og sa labutanan, og sa mga tawo nga bata pa sa pakaybalo may tungod sa Dios. Mao kana ang inyong huna-huna tungod kay nagdahom kamo nga nasayra na ninyo ang hingpit nga kaalam o kamatuoran pinagi sa kasuguan. Then, yan sa 21, you therefore who teach another, do you not teach yourself? Gatudlo na daw ka sa uban, ga-correct na ka sa uban, pero di lagi ka magpatudlo daw. Di ni mo tudluan ni mo kaugalingon niya, maaari ra ka inon, undang na mo ana. Nga ikaw dili ka mo undang lagi. Pag humble down lagi niya, mag-away mo si mong asawa, dili ka mo humble down. Pero ang iya lang example diha, na siya. You who preach that one shall not steal, kapangawat daw ka. O ikaw daw nga, ayaw pangawat, pero ikaw gahimo og maayo. Dili maayo. Kung imo nang basahon dito sa taas, kaganiya, ga-correct. Nahimo na kang light. Nahimo na kang ka-blessing sa uban. Pero, dili daw ka ganahan magbago. O dili pud ka gusto magpa-correct. So, unsa may tabo si mo ani. Bisayan na to, iyang gingon diha, nagtudlo ka mo sa uban. Apan wala ninyo tudluin inyong kaugalingon. Hindi ka gusto magbago. Nagtudlo ka mo nga dili mangawat. Apan mangawat lagi mo. Grabe no? Nagtudlo ka mo nga dili manapaw. Apan mao inyong ginabuhat. Sa mga ana. Nalaw ayan gayud kamo sa mga ribulto nga gisimba sa mga dili Hudyo. Apan nangawat kamo diha sa ilang mga templo. So, pasabot nga, yang gingon diri, nagtudlo ka nga dili manapaw, pero ikaw sa imong isip, nagaisip na kag hugaw sa mga babae o lalaki. Lustful kay ka, wagon kay ka, mo na iyang ginapasabot. Pero leader na mo ha. Hindi mo tapa, dili na ikaw ha. Dili na ikaw. Tapi ka, Pod. Dili na ikaw. Declare.
Tapos yan diya, nalawayan gayud kamo sa mga rebulto. Ang pasabot nga, hala, grabe na nga mo silingan ba? Grabe ang ilang mga idols. Ano ka? Pero idol ni mo ang kwarta. Oh. Dili ninyo maibigib up yung mga trabaho kung naman tayo buluhaton sa Ginoo. Oh. Oh. Naba mo diya? Oh. Guys, ang Romans to para ni sa tuwa. Mo na nga, kung maigo ka din magrepent ta. Kaya giuna na ko ani. Oh. Ana lang gud sa tuwa kay leader na matatanan diri. Kung mo speak si Lord sa imo ayaw daw pagahi og kasing-kasing. Kay every time magpagahi ka, inigawas nimo din kadungag lang ka og silot nimo. Amen? Sige. You who boast in the law, through your breaking the law, do you dishonor God? Do you gapasigarbo ka mo nga anak kaninyo ang kasuguan sa Dios? Apan gipakauwawa ninyo ang Dios tungod sa inyong paglapas sa kasuguan. Asa ka na? Tinuod no? Nakita ba? Usay, ganang grabe na kay taga magsigarbo. Apil lang lagi ka sa RW, bago lagi ka. Pero ikaw nga ga-invite dito. Kaya mo ka dili maayo. Kinsa imong gina-dishonor? Ginoo. Amen. Ginawa, wala kay respeto sa Ginoo. Naba mo diya? Kabalo ba mo? Minaw mo? Dili ang mga unbelievers ang kapakauaw sa pangalan sa Ginoo. Kinsa? Kita. Kita nga mga believers, magtingala mo kanang inyong mga silingan nga wala pa sa Ginoo. Kanang mga sabo, wala pa kasimba jud, wala. Tingala mo, kung magbinuang na sila, dili kayo apektado ang simbahan. Wa sila labot. Pero once nga kita nga nana sa Ginoo nga ga-invite sa ila, sipyat gani ka, ikaw ang gapakauaw sa pangalan sa Ginoo. Napa mo diya? Full church man. Basa. Romans 2 verse 24. For the name of God is blasphemed among the Gentiles. Tungod nimo. Nga na siya diya. Because of us. Mo na nga, maingnan jud mo sa kwan ba? Makita ninyo? Maingnan mo sa inyong sulingan? Wagan mo na nga bago. Mag-invite mo sa mua. Amuha na ang inyong silingan. Mo na ang bersikulo. Oh. Ha? Oh, Tagalogon na to. Tulad nga ng sinasabi ng kasulatan, dahil sa inyo, nilapastangan ninyo ng mga hintil ang pangalan sa Diyos. Kabalo ba mo? Dahil sa inyo, dili na noon mutuo ang mga unbelievers sa Ginoo. Mao nang pasabot ani. Tungod nimo, tungod sa imong batasan, dili na noon mutuo ang mga unbelievers ninyo nga silingan tungod sa inyoang batasan nga gapakauaw ra mo sa pangalan sa Ginoo. Mamayang gingon diya. Naba mo diya? Mo na pagbantay mo sa inyong mga aksyon. Kay kita nga nana sa Ginoo, kita ang gadalag kauaw sa pangalan sa Ginoo. Tapos ikaw na noon nang inungdan nga mainsulto nila ang pangalan sa Ginoo tungod nimo. Kay nga naman, kasimba man ka, GRW man ka, pero wa man ka magbago, kung sa ingnon nila, di ko mutuwa na imong ginasimba. Ano man? Di ba ko musugutan na, oy? Na sila. Mas hapsay pa man niya mong kinabuhi kay sa imuang. Oh. Naba mo diya? Alang may-invite ka og kwan be. Mang-invite ka sa imo nga grabe ang Ginoo makahatag sa to ag kagawasan. Oh. Freedom. Kung yawa pagani ka na nagawas sa imong bisyo, alangan mo sunod na sila sa inyo. Amen? So pagbantay mo sa inyong action, igsoon, especially kung naana mo diha sa mga Gentiles kanang mga wala pa sa Ginoo. Ngano man gatanaw sila sa inyong aksyon. Mga libakiro man na sila. Tapos magtingala ka mo nang nasa Ginoo, puro Bible lang inyong ikot, yung mga libakiro. Mana na sila sa inyo
wala na, makuan ba, maugawan ang pangalan sa Ginoo. Ayaw na lang ninyo mihuna-una ang Ginoo inyong una-unahon. Nga every time nga dili maayo ang inyong ginahimo, gapakauaw ra mo sa pangalan sa Ginoo. Ikaw ray hinungdan nga dili nanon mo tuo ang mga tao nga inyong ginawin tungod sa imong batasan. Naba mo diha? Kini, padayon ta. 25. Hapit na mo man, diri ta mo kutob. For indeed, circumcision is of value if you practice the law. But if you are transgressor of the law, your circumcision has become uncircumcision. Kung sa maning iyang pasabot sa circumcision, ang circumcision man God is nagdesisyon ka nga mahimo na kang maiusa sa Ginoo sama anang unsay may pasabot sa circumcision. Tung una man God, ang pagpatuli man God, timaila na siya nga you are one with God. Sa Old Testament, tama? Kini dili ni physical nga circumcision. Ang magpamatuod nga naiusa na ka sa Ginoo. Unsa man niyang pasabot ani? For example, nagpa-water baptize na ka. Nagdesisyon ka karon, mo na circumcision nimo, mo na tuli nimo ba? Nga naiusa na ka sa Ginoo. Timailan nga natuli na ka o naiusa ka sa Ginoo, nag-water baptize ka or nag-bread breaking ka. Di ba sa bread breaking, nikaon ka ani para dili na ka magbuot-buot sa imong sarili o ang pagbuot na sa Ginoong matuman. Tama? Kung magpa-water baptize ka, you are dead to yourself, then you are one with Christ. You are dead to sin, you are one with Christ. Tama? Circumcision. Nana siya diya. Pero yung kinapasabot dire, for indeed, circumcision is of value if you practice the law. Na daw value imo pag-water baptize o pag-bread breaking kung ikaw gatuman ka sa pagbuot sa Ginoo. Tama? Naba mo diya? Pero kung ikaw daw, basahon na nato diri. Bisaya daw. Nagsalik kamo nga kamo pinili na sa Dios tungod sa inyong pagkatinuli. O pagkatinuli aduna ray kapuslanan kung tumano ninyo ang kasuguan. Apan kung wala ninyo kini tumana, sama lang kamo sa mga dili Hudyo nga dili tunuli. Ang tawag daw sa imuha kung nagpa-water baptize na ka, naga-bread breaking na ka, tapos gapadayon gyapon kag pagkasala, sama daw ka sa dili tinuli. Sa ato pa, pisot ang tawag sa imo ha. Oh. Naadi ay tawag aning mga kapila naman ka. Kapila na mo nag-water baptize. Kapila every first Sunday sa month. Naga bread breaking ta. Tapos sige gingon, Lord, I am willing nga mabroken sa kong will. Ang imong will nang matuman. Unya magpagbalik yapon ka og bisyo. Ang tawag sa imo ana, pisot. Oh. Tapos, sige ra gyapon, nagpa-water baptize na ka, kapila na kagilumsan, nga ang imong will na Lord ang matuman, naiusan ako sa imo. Unya dili ka makapasaylo gyapon sa imong bana sa imong asawa. Tawag sa imo pisot. Oh. Inay mong tapad, natuli na ka. Oh. Og dili na daw ka pisot. Wala na pisot dire. Amen. Basig mo bastos man si pastor. Basta ang Bisaya oh. Apan kung wala ninyo kinitumana, wala kagatuman sa pulong sa Ginoo. Sama lang kamo sa mga dili Hudyo nga di tinuli. Kinsa man ang dili tinuli? Pisot. Oh. Di ako lang gi-simplify para makasabot tatanan nga pisot di ay ka kung bunagin na ka tapos wa gyapon ka gatuman sa pagbuot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wala ka gaubi ba saya? Gusto ra nimo ang matuman. Oh, di nga langan. Mura ra daw taog mga dili natuli. Amen ba? Naba mo diya? Oh. Circumcision is of value if you practice the law. Maski kapila pa, maski wala ka na born again, ay maski wala ka nag-water baptize, maski wala ka bread breaking, kung gahimo ka sa pagbuot sa Ginoo, sa imong kinabuhi, mura na kag na circumcise. Amen? Naba mo diya? Pamayang gingon diya. But if you are transgressor of the law, your circumcision, yan na siya diya.
Sige, mag-pray ta. Mag-pray na ta ng mga tinuli. Wala na episode dire. Amen. Tuli na ta. Hilom naman. Sinulsol lang ko tagod. Heavenly Father, thank you kaayo sa imong pulong, Ginoo. Salamat kay kining imong pulong nakatag og warning and encouragement sa moa nga magbag-o mi, Ginoo. Father, akong pag-ampo nga grasyahi mi, Ginoo, nga matuman namo ning among nadawat karong gabi una. Ug dili lang nimo lahos-lahos sa among dalunggan o dili ni kawaton sa yawa ang among nadunggan. But matanom ni Lord sa mayong luna sa among kasing-kasing ug maghatag og fruit, mag-bear og fruit or maghatag og kausaban sa among kinabuhi, Ginoo. Father, I pray na kini Lord dili lang knowledge ang among nadawat, but mahimo ning revelation. Ma-apply namo ni Lord sa among kinabuhi. Thank you kaayo, Lord, sa imong grasya. Kaya wajud kay laing tumong sa moa, hindi maliwat jud mi kinaiya sa imo, Ginoo. Salamat kaayo sa kasing-kasing sa matag usa nga willing magbag-o. Nga kaning amuang physical nga expression sa circumcision, which is ang water baptism and ang bread breaking, magmanifest ni Father sa amuang buhat nga mo-obey sa imo, Ginoo. And akong gi-cancel, akong gi-break kanang gahi nga kasing-kasing. Bungkala na, Lord, kaning mga gahi nga kasing-kasing. Pahumo ka, Lord, o itanom nimo, Lord, kanang nga pulong nimo sa mayong luna sa mong kasing-kasing. I-restore nimo, Father, ang matag usa nga kinabuhi nga na dinhi. Even kanang mga naminaw, Lord, ani nga recording. I-restore nimong matag usa nga pamilya, Ginoo. Kay wala jud milain pud gina-desire, Ginoo, is ma-experience sa matag usa ang imuhang kalinaw og dili ang kalisod sa kinabuhi, Ginoo. Hatagi mig kasing-kasing, Ginoo, nga matumanon sa imong pulong og dili magpagahi. Salamat, Lord, sa imong pulong. Akong gi-bless, Lord, ang matag usa. Thank you, Lord, sa life sa matag usa. In Jesus' name, amen and amen. Mayong gabi sa tanan.